Marshall Peak, Kabanata 4209. Pagbabalik sa First Inn. Hindi inaasahan ni Yang Kai na ang unang makakakilala niya pagkabalik sa Chidori Star City ay si Pabuan. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, nang pumunta si Yang Kai sa 100 Refinements Hall upang mangolekta ng utang, nakipag-usap siya sa taong ito. Bilang resulta, nalinlang siya ng lalaking ito para makipaglaban sa Azurafield. Sa pag-asa sa laban na iyon, kumita ng malaking pera si Pabuan, hindi lamang pinupunan ang malaking depisit ng 100 Refinements Hall, kundi pati na rin ang pagharap sa investigasyon ng mga nakatataas at pagbabayad ng utang gaya ng ipinangako. May malalim na impresyon si Yang Kai sa lalaking ito na mukhang oso. Si Brother Yang ba talaga? Si Pabuan ay nagkaroon din ng isang kaaya-aya na nagulat na ekspresyon, na parabang nakakita siya ng isang kamag-anak, na mukhang sabik na sabik at hindi maiwasang magdalawang hakbang pasulong. Tumayo si Yuhi sa harap ni Yang Kai at malamig na tinitigan siya. Hindi napigilan ni Pabuan na huminto, nanginginig ang kanyang mukha habang sumulyap kay Yuhi sa takot at awkward na ngumiti. Gaya ng inaasahan ni Yang Kai, nakita niya ang likod ni Yang Kai sa karamihan at tatapik sana siya sa balikat para makita kung ano ang nangyayari, ngunit bago pa niya magawa ang anuman, hinaranggan na siya ni Yuhi. Bagamat magaan ang brush na iyon, kailangang malaman na si Pabuan ay isang 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator at hindi mahina, ngunit napakadali siyang hinarang ni Yuhi, kaya halatang mas malakas siya kaysa sa kanya. Ang babaeng ito ay talagang isang 5th grade o kahit 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Sino ang babaeng yun? Natarante si Pabuan. Young Master, ito ay. Mahinang tanong ni Yuhi. Sinabi ni Yang Kai, Shopkeeper P ng 100 Refinements Hall. Nakipagdil ako kay Shopkeeper P dati. Tiningnan ni Yuhi si Pabuan pataas at pababa at nagulat na sinabi. Ang isang mabangis na lalaki ay maaaring maging isang shopkeeper. Maaari bang kumita ang 100 Refinements Hall? Hindi ba matatakot ang mga customer? Halos lumuwa ng dugo si Pabuan. Bagamat hindi sinasadya ang mga salita ni Yuhi, tinusok ng mga ito ang kanyang sugat. Ang dahilan kung bakit niya nilinlang si Yang Kai na pumunta sa Azurafield ay dahil ang 100 Refinements Hall ay may malaking deficit sa ilalim ng kanyang pamamahala at agarang nangangailangan ng malaking bilang ng Heaven Opening Pills upang mapunan ito. Kung hindi dahil kay Yang Kai, paano pa siya magiging shopkeeper dito? Siya ay ipinatawag na pabalik ng kapangyarihan sa likod ng 100 Refinements Hall upang parusahan. Bahagyang umubo si Pabuan at sinabing, Binibini, ang anyo ng katawan ng tao ay ipinagkaloob sa akin ng aking mga magulang. Bagamat ako, si Pabuan, ay medyo pangit, ang aking puso ay mabait. Tumanggi si Yuhi na magkomento, ngunit dahil ito ay isang kakilala ni Yang Kai, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Bukod dito, sa Star City na ito sa ilalim ng jurisdiction ng Dazantian, walang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Agad siyang umatras sa likod ni Yang Kai at malamig na tumingin. Tumawa si Yang Kai habang nakatingin kay Pabuan at sinabing, Shopkeeper Pei, ano ang maitutulong ko sa iyo? Makahulugang ngumisi si Pabuan. Wala lang, buti na lang mahigit 10 taon ko nang hindi nakikita si Little Brother Yang at miss na kita. Dati, pumunta rin itong shopkeeper sa First Inn para hanapin si Madam Lan para mag-inquire tungkol sa iyo, pero sinabi lang ni Madam Lan na may mga bagay kang dapat asikasuhin at wala siyang sinabi sa akin. Gustuhin man kitang hanapin ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Napatulala si Yang Kai. Bakit ako hinahanap ng Shopkeeper Pei? Bigla siyang naging lubhang mapagbantay. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong tulungan kang pumunta sa Azurafield para makipaglaban muli. Agad namang tinanggihan ni Pabuan. Paano? Ayos lang kung paminsan-minsan ang laban ng Azurafield, ngunit paano ako, si Old Pei, ituturing ito bilang isang pangmatagalang negosyo. Kung ganoon talaga, ang buong 100 Refinements Hall ang nanalo at sapat na para mawala ako. Buti na lang ginawan ako ng pabor ni Little Brother Yang sa nakaraan at hindi tamang nagpasalamat si Old Pei. Sa lahat ng oras na ito, nagigilty ako sa puso ko. Si Yang Kai ay tumingin sa kanya na may kain na hinala at mahinang sinabi. Iyon ang bagay sa nakaraan, kinuha namin ang bawat kailangan namin. Shopkeeper Pei, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ngumisi si Pabuan. Si Little Brother Yang ay may marangal na karakter at hindi mapag-aalinlanganan na integridad. And, Little Brother Yang, babalik ka ba sa First Inn? Tumanggo si Yang Kai. Oo, pupunta ako sa First Inn. Oh, si Pabuan ay nagpakita ng pag-unawa. Kung gayon, hindi ko iistorbahin si Little Brother Yang. Kapag nakita mo si Madam Lan mamaya, mangyaring ipadala ang aking pagbati. Kung may oras si Little Brother Yang, mangyaring pumunta sa aking 100 Refinements Hall bilang isang bisita.
Tiyak na tatanggapin ka ng bukas na mga bisig. Siyempre, naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang kasiyahan, umalis si Yang Kai. Gayunpaman, naramdaman niya na ang saloobin ni Peibuan sa kanya ay medyo masigasig. Hindi niya maintindihan, pero tinatamad siyang mag-isip. Ibinato niya ito sa kanyang isipan at umaasang naglakad patungo sa First Inn. Matapos dumaan sa ilang kalye, sa wakas ay nakarating si Yang Kai sa pamilyar na tindahan. Tumangala siya at nakita ang dalawang malalaking salitang First Inn na kumikinang ng maliwanag. Ang lobby ay napuno ng mga tao at mga bisita. Saan man ito naruroon, hanggat mayroong First Inn, ito ay palaging magiging buhay na buhay. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, mabilis na pumasok si Yang Kai sa First Inn at pumunta sa counter. Ang accountant ay nagkalkula sa isang abacus, gumagawa ng mga tunog ng kaluskos. Nang mapansing may dumating, hindi man lang niya iniangat ang ulo at sinabing, 300 para sa tirahan, alak at mga pagkain ay kasama. Gusto mo bang kumain o manatili? Ngumisi si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay para kumatok sa mesa. Itinagilid ng accountant ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai gamit ang isang pares ng patay na mata ng isda. Mabilis niyang ibinaba ang ulo at nagpatuloy sa trabaho. Sinabi niya, 300 para sa tirahan, alak at pinggan ay kasama. Ang mga ugat sa noo ni Yang Kai ay pumipitig. Sinampal niya ang abacus at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ako ito. Napabuntong hininga ang accountant at sinulyapan siya. Alam kong ikaw yan. Kaya nga tinatanong kita, gusto mo bang kumain o manatili? Hindi na kaimik si Yang Kai. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nagtanong. Nasaan si Lao Bai at ang Lady Boss? Abala si Lao Bai sa kusina. May gagawin ang Lady Boss. Itinaas ng accountant ang kamay ni Yang Kai at ibinalik ito sa counter. Tinitigan niya si Yang Kai gamit ang kanyang patay na mga mata ng isda. Gustong bulagin ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Sabi niya sa mahinang boses. Kumakain. Pasok po kayo. Iminuwestro ng accountant ang kanyang kamay. Pumasok si Yang Kai, na sinundan ng mahigit 30 tao. Nakahanap sila ng ilang bakanteng mesa at naupo. Pagkaupo pa lang nila, may lumapit na babae. Nang makarating siya sa gilid ni Yang Kai, bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig at napabulalas. Brother Yang. Tumangala si Yang Kai at ngumiti. Junior Sister Luo. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Luo Hai. Ang babaeng ito ay isa ring taong may hirap sa buhay. Siya ay orihinal na nagtatrabaho bilang isang gabay sa Star City upang kumita ng pera. Noong nangongolekta si Yang Kai ng mga utang, hindi siya pamilyar sa Star City, kaya kinuha niya ito. Nang maglaon, inirekomenda niya siya sa Lady Boss at pinayagan siyang manatili sa First Inn. Ngayon ay tila nabubuhay na siya ng maayos. Kung ikukumpara sa unang pagkakataong nakita siya ni Yang Kai, mas mapula ang kanyang mukha. Tila na dahil nakita niya si Yang Kai, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagtataka. Brother Yang, nakabalik ka na. Hindi pa rin makapaniwala si Luo Hai. Bumalik na ako, nakangiting sabi ni Yang Kai. Tiningnan niya ang damit nito at nagtanong. Inayos ba ng Lady Boss na magtrabaho ka dito? Oo, tumango si Luo Hai. Bigla siyang parang may naisip. Brother Yang, hintayin mo ako. Sasabihin ko kay Brother Bai at sa iba pa. Pagkasabi niya nun, tumakbo siya papuntang kusina. Ilang sandali pa, nagmadaling lumabas si White at ang chef. Nakabihis pa rin si White bilang isang waiter. Karaniwan, hindi halata ang aura niya. Walang mag-iisip na ang lalaking ito ay isang 5th grade heaven opening realm. Ang chef ay nakabalot sa isang apron. Ang kanyang mataba na katawan ay hindi maipaliwanag na maliksi. May hawak siyang butcher's knife sa kamay. Lumapit siya kay Yang Kai at tinignan siya pataas at pababa. Ngumiti siya at sinabing, sandali lang. Ipagluluto kita ng masarap. Umupo si Bai Chi sa tabi ni Yang Kai. Inihagis niya ang puting tela sa kanyang kamay sa mesa at nakangiting sinabi. Bakit ka pumunta dito? Hindi mo ba kailangan pang pakialaman ang Voidland? Sinabi ni Yang Kai. Nakaset up na ang 9 Heavens Array. Huwag kang mag-alala tungkol dito pansamantala. Nandito ako para magtanong ng isang bagay sa Lady Boss. Sinabi ni Bai Chi. Pagkatapos ay maghintay sandali, may negosyo ang Lady Boss. Dapat itong matapos sa lalong madaling panahon. Kamusta ka? Tanong ni Yang Kai. Ano pa? Edi gaya pa rin ng dati. Tumawa si Bai Chi at walang pusong sinabi. Pagkatapos ng ilang salita, may hamampun sa mesa at sinabing, Waiter, bakit wala pa ang alak at pagkain ko? Mabilis na bumangon si Bai Chi at sinabing, Maupo ka, pupunta ako sa iyo sa gabi. Puntahan ko muna ang mga bisita. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay pumasok na siya sa trabaho. Tinitigan ni Guo Ziyan at ng iba pa ang kanilang mga mata na mas malaki kaysa sa mga itlog. Hindi nila akalain na ang isang 5th grade heaven opening realm ay kayang maging waiter.
Dapat malaman na ang First Master of Crimson Star, si Zhao Baichuan, ay isa lamang 5th grade Heaven Opening Realm. Kung alam lang ng bisitang kanina pa sumisigaw na ang waiter na ito ay isang 5th grade Heaven Opening Realm, baka sa sobrang takot ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy na inilabas ni Luo Hai at White ang pinakamasarap na alak at pagkain. Lahat ay nagmamadali dito, kaya ang kanilang gana sa pagkain. Agad naman silang kumain. Maya-maya, nakangiting lumabas ng inner hall ang isang babae, na sinundan ng ilang babaeng nakadamit na maid. Ang babaeng ito ay halatang pumunta sa first inn para magtanong tungkol sa impormasyon. Batay sa kanyang ekspresyon, malamang na nakuha niya ang sagot na gusto niya, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagliliwanag. Hindi nagtagal pagkaalis ng babae, lumabas ang isa pang babae sa inner hall. Sa sandaling lumitaw ang babaeng ito, tila malabo ang kulay sa langit at lupa. Ang hindi mabilang na mga tingin sa bulwagan ay sabay-sabay na bumaril, at umalangaw-ngaw ang ingay ng maraming tao na lumulunok ng kanilang laway. Pambihira rin ang babaeng umalis para magtanong tungkol sa impormasyon. Siya ay may kaakit-akit na figure at isang kaakit-akit na anyo, at ito ay naging sanhi ng maraming mga lalaki na nakatingin sa kanya ng blanko. Ngunit nang lumitaw ang lady boss sa sandaling ito, alam ng lahat kung ano ang isang walang katulad na kagandahan. Kung ikukumpara sa babae kanina, natabunan ang babae kanina. Ang lady boss ay maaaring hindi ang pinakamaganda, ngunit siya ay lubos na may kakayahang magpakilos sa puso ng mga lalaki. Nang siya ay lumitaw, bahagyang hinawakan ng lady boss ang kanyang buhok, at ang kanyang magagandang mata ay dumampi at tumitig kay Yang Kai. Ngunit mabilis niyang inalis ang tingin at naglakad sa hall na may ngiti sa labi. Paminsan-minsan ay nagsasalita siya ng ilang mga salita sa isang panauhin, at tila napakabait niya. Pagkatapos maglakad sa bulwagan, dumating ang lady boss sa harap ng mesa kung saan nakaupo si Yang Kai at ang iba pa. Mabilis na bumangon si Yuhi at matikas na yumuko. Elder sister, ngumiti ng matamis ang lady boss. Tiyak na nakakapagod ang paglalakbay. Habang nagsasalita ay hindi siya tumitigil. Nilampasan niya si Yang Kai, inabot ang kamay at bahagyang tinapik ang likod ng ulo nito, at pagkatapos ay malayang umalis. Hindi nakaimik si Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lady boss dito. Pagpatuloy dito si Yuhi at ang iba pa, tumayo siya at sinundan ang lady boss sa inner hall. Ilang sandali pa, sa harap ng silid ng lady boss, marahang kumatok si Yang Kai sa pinto. Isang tamad na boses ang nagmula sa loob. Pasok ka. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at itinulak ang pinto. Pagkapasok niya sa kwarto ay palihim siyang lumingon sa likod bago isinara ang pinto. Paglingon niya, nagpakawala si Yang Kai ng mahinang ungol, halos bumulwak ang dugo sa kanyang ilong. Ang nakita niya ay ang lady boss na nakahiga sa sopa, ang isang kamay ay nakasuporta sa kanyang pisngi, nakapikit ang mga mata, habang ang isang kamay naman ay marahang pinapaypayan ang sarili. Ang kanyang katanji tanging at kaaya-ayang mga kurba ay nakatatak sa kanyang mga mata, at ang pares ng mga mapuputing hita sa ilalim ng kanyang palda ay nahihilo sa kanya. Ang kanyang pinong mga paa ng jade ay parang pinaka-perpektong porselana sa mundo, na kumikinang na may kaakit-akit na kinang. Martial Peak, Kabanata 4210. Nagniningas na liwanag, matahimik na kislap. Anong iskandalo? Mabilis na humakbang si Yang Kai at kumuha ng kumot sa gilid para takpan ang mga binti ng lady boss. Tiningnan siya ng lady boss at hindi siya tinigilan. Ngumiti siya at sinabing, bakit may oras ka pang pumunta rito? Kumusta ang mga bagay sa Voidland? Ayos lang. Naglakad si Yang Kai sa isang mesa at umupo. Kumuha siya ng isang teapot at isang tasa at nagbuhos ng isang baso ng tubig. Nakaayos na ang defensive array. Lahat ito ay salamat sa mabuting tao na inirerekomenda ng lady boss. Hindi mo hiniling kay Great Master Wu Liang na manatili? Tanong ng lady boss. Umiling si Yang Kai at sinabing, tumanggi ang Great Master. Sinabi niya na malapit na siyang makalusot, kaya umalis siya pagkatapos iset up ang hanay upang makahanap ng isang lugar na linangin sa hiwalay. Ang lady boss ay tumango at nagsabi, ang mga natamo ni Great Master Wu Liang sa array daw ay pambihira, ngunit siya ay palaging isang walang pakialam na tao. Hindi magiging madali para sa iyon na talikuran siya. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi apurahan. Magkakaroon ng mga pagkakataon sa hirap. Kung mapapanatili mo sa Voidland ang Great Master Wu Liang, ito ay magiging malaking pakinabang sa iyo. Si Yang Kai ay humigop ng tubig at bumantong hininga. Natatakot lang ako na hindi niya magugustuhan ang aming maliit na templo. Tumawa ang lady boss. Bagaman ang Voidland ay medyo mahina ngayon, hindi naman ito magkakaroon ng magandang development sa hinaharap. Sa hinaharap yan. Huwag na nating pag-usapan ito. Dumating ako dito sa pagkakataong ito kasi may itatanong ako. Magsalita ka. Seryosong sinabi ni Yang Kai.
Noong nakaraan, nag-iisa lang ako at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpapakain sa aking pamilya. Ngayong napakaraming tao sa Voidland, paano ko mapapanatili ang kapayapaan at katatagan at makuha ang iba't ibang mapagkukunan na kailangang linangin ng mga alagad ko? Hindi ako pwedeng umupo na lang at kumain hanggat hindi ako nauubusan ng resources. Kung gagawin ko talaga iyon, darating ang araw na maubusan ako ng resources. Narinig siya ng Lady Boss at sinabing, ang dati na iyong Voidland ay ang Kikiaw Land. Ang mga geographical na kondisyon ng Kikiaw Land ay natatangi at maaaring magpalago ng 7 uri ng spiritual fruit ng 5 elements. Maaari mong gamitin ang mga ito para pinuhin ang Heaven Opening Pill. Iyon ang iniisip ko. Tumango si Yang Kai at sinabing, pero Lady Boss, alam mo rin ang sitwasyon ko. Ang Voidland ay mayroon na ngayong mga materyales para sa pagpino ng mga pills, ngunit walang pill formula para sa Heaven Opening Pill. Mayroon ka bang formula ng pill dito? Siyempre, mayroon akong higit sa isa. Nakangiting tumingin sa kanya ang Lady Boss. Kalimutan mo na ito, aayusin ko ito mamaya at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga formula ng tableta. Bagamat maraming mga formula ng tableta para sa Heaven Opening Pill sa buong 3,000 worlds, karamihan sa kanila ay magkatulad. Ibalik mo ang mga ito at pag-aralan ang mga ito sa iyong sarili upang makita kung aling formula ng tableta ang angkop. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Salamat, Lady Boss. Sa puso niya, naisip niya na may pill recipe talaga ang Lady Boss dito. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Bilang karagdagan sa pagpino sa Heaven Opening Pill, iminumungkahi ko na kontrolin mo ang Star City sa lalong madaling panahon. Para sa anumang puwersa, ang pagkakaroon ng Star City ay pinakamahalaga. Maaari pang ang sabihin na ito ang pundasyon ng kanilang pag-iral. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kontrol sa Star City maaari kang magkaroon ng walang katapusang supply ng mga mapagkukunan. Nagsimula na akong magtrabaho sa Star City. Naniwala ako na pagkatapos kong bumalik, ang Star City sa Voidland Territory ay magiging kontrolado ko. Ngumiti ang Lady Boss at sinabi, mabilis ka. Sa dalawang bagay na ito, maaari mong tiyakin ang mga pangangailangan sa paglilinang ng mga disipulo ng Voidland. Ano ang iyong ikinababahala? Sinabi ni Yang Kai nang may konsensya. Maraming tao sa Voidland, natatakot akong hindi sapat ang dalawang bagay na ito. Nagtataka ang Lady Boss, medyo sobra. Ilan? Binuksan ni Yang Kai ang kanyang bibig at nagulat ng isang numero. Hindi napigilan ng Lady Boss na matigilan. Hindi pa niya narinig ang isang second grade na puwersa na mayroong napakaraming tao. Bahagyang kumunat ang noo niya at sinabing, bagamat maraming tao, hanggat hindi sila nag-condense ng Dowsil, hindi sila uubusin ng anumang mapagkukunan. Bakit ka nag-aalala tungkol dito? Ngumiti si Yang Kai at sinabi, kailangan kong maghanda para sa tag-ulan. Ang Lady Boss ay nag-isip sandali at sinabi, ang iyong Voidland ay dapat na kontrolin ang ilang universe worlds, tama ba? Tama iyan. Tumango si Yang Kai. Dati, ang mga universe world na iyon ay kinokontrol ng 7 Openings Land. Ngayong pinalitan na sila ng Voidland, natural na kinuha nito ang mga universe world na iyon. Sinabi ng Lady Boss, tumalon ka rin sa universe worlds, kaya hindi ka dapat maging pamilyar sa kanila. Ngunit kahit na tumalon ka pa, huwag mong maliitin ang mga universe world na iyon. Sa loob ng universe worlds na ito, maaaring mayroong maraming cultivation resources na may iba't ibang grado. Hindi lang siguro, tiyak na. Ito ay isang bagay lamang sa dami at grado. Ang pagkontrol sa universe worlds na ito ay katumbas ng pagkontrol sa maraming cultivation resources. Maaari pang ang sabihin na maraming nasa mid-grade at high-grade resources ang matatagpuan sa mga universe world na ito. Sa world ng 9 provinces na pinuntahan mo, nakakita ako ng maraming resource sa 5th grade at maging sa 6th grade. Bukod dito, kung mananatili ka sa labas ng universe world sa loob ng mahabang panahon, makakarinig ka ng ilang balita tungkol dito paminsan-minsan. Halimbawa, may nakakuha ng high-grade resources mula sa isang walang may-ari na universe world, at pagkatapos ay nakaakit ng hindi mabilang mga tao na mag-imbestiga. Nang marinig ito, kumikilos ang puso ni Yang Kai at hindi niya maiwasang isipin ang Immortal Tree. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Immortal Tree ay isang bagay na nakuha niya mula sa isang secret realm sa Lower Star Territory. Kahit na ang isang Lower Star Territory ay maaaring magsilang ng ganoong high-grade resources, pabayaan ang universe worlds. Hindi niya maiwasang isipin ang Star Boundary. Ang Star Boundary ay dapat na nagsilang ng maraming cultivation resources na kailangan ng Heaven Opening Realm, ngunit ang Star Boundary ay hindi pa nakagawa ng Heaven Opening Realm Cultivator, kaya kahit na may nakakuha nito, malamang na hindi nila malalaman kung ano iyon.
Ang Voidland Territory ay kontrolado na ngayon ng higit sa 12 ng Universe Worlds, at ang bawat Universe World ay katumbas ng isang star boundary. Hanggat sila ay maayos na binuo, kailangan bang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng sapat na mapagkukunan ng paglilinang? Biglang naliwanagan si Yang Kai. Bagaman marami kang tao sa Voidland, hindi dapat maraming tao ang nangangailangan ng resources. Hanggat kaya mong kontrolin ang Star City, pinuhin ang Heaven Opening Pills ng mag-isa, at maingat na minahin ang mga Universe World na iyon, ito ay sapat na para sa iyo na patuloy na umunlad. Same time na itinuro ng Lady Boss. Maaari ka ring magtanim ng ilang spirit flowers at mga halamang gamot sa Voidland, at maaari ka pang magbukas ng ilang lugar sa mga Universe World na iyon para itanim magiging pinagmumulan ng kita. Naiintindihan ko, mataimtim na tumango si Yang Kai. Mula noong dinala niya ang 600,000 katao sa Voidland, iniisip na niya ang hinaharap ng Voidland, lalo na ang usapin ng cultivation resources. Parang diniin ng bundok ang kanyang puso, at sa sandaling ito lang siya tuluyang gamaan. May isa pang bagay na kailangan kong problemayan ang Lady Boss. Biglang iniba ni Yang Kai ang paksa. Pakinggan natin. Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Lady Boss, alam mo rin ang sitwasyon ko ngayon. Nakondense ko na ang 4 sa 5 elements ng Yin at Yang, at kulang pa rin ang 2 elemento ng metal at Yin at Yang, ngunit itong high grade at hindi madaling mahanap ang mga mapagkukunan. Ang gusto kong itanong ay, mayroon ka bang anumang impormasyon sa 3 elementong ito ng high grade resources? Binuksan ng Lady Boss ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng matagal bago nagtanong. Gusto mo pa bang maabot ang high grade Heaven Opening Realm? Mabilis na sinabi ni Yang Kai. Nalalakad ko na ang kalahati ng landas na ito at ayaw kong sumuko sa kalagitnaan. Kahit gaano kalaki ang paglaban mo sa hinaharap, maaari nating pag-usapan ang hinaharap sa hinaharap. Marahan na bang antong hininga ang Lady Boss? Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi kita pipigilan. Sana lang ay hindi mo ito pagsisihan sa hinaharap. Gayunpaman, mahirap hanapin ang high-grade resources, at kahit na kung lalabas sila paminsan-minsan, aakitin nila ang hindi mabilang na mga eksperto upang labanan ang mga ito. Sa kasalukuyan mong kakayahan, hindi ka maaaring makagambala sa lahat. Syempre alam ko yon. Seryosong tumango si Yang Kai. Nang lumitaw ang Golden Crow Divine Palace, naakit nito ang ilang high-grade Heaven Opening Realm expert at 12 ng mga mid-grade Heaven Opening Realm expert na magtipon sa First Inn. Maaaring isipin ng isa kung gaano kaakit-akit ang mga nangungunang mapagkukunang ito sa mga ekspertong iyon. Hindi masyadong naiintindihan ni Yang Kai kung bakit nila pinag-aawayan ang mga mapagkukunang ito. Hindi makatuwirang sabihin na ito ay para sa sarili nilang mga alagad. Hindi maaaring ang mga disipulo ng napakaraming eksperto ay may kapital na direktang pinuhin ang 7th grade resources, tama ba? Noon lang niya nalaman na ang mga ekspertong ito ay nakikipag-away sa bangkay ng Golden Crow para sa kanilang sariling kapakanan. Maaari nilang makuha at pinuhin ang enerhiya ng fire attribute sa bangkay ng Golden Crow upang palakasin ang pundasyon ng kanilang mini-universe world, at sa gayon ay madaragdagan ang kanilang sariling lakas. Humajijek si Yang Kai. Ngunit ang trabaho ng First Inn ay mangolekta ng impormasyon, kaya dapat mong malaman ang ilang lihim na hindi alam ng iba, tulad ng kung saan mahahanap ang high-grade resources ng 3 katangiang ito. Sinulyapan siya ng Lady Boss, na nakaramdam ng inis at natuwa. Ano sa palagay mo ang high-grade resources? Mga repolyo na maaaring kunin kahit saan. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, alam ko kung saan ka makakakuha ng high-grade resources at Yin at Yang attribute energy, ngunit wala kang kakayahang makuha ang mga ito. Saan? Biglang nagninggas ang mga mata ni Yang Kai sa pagnanasa. Pinandilatan siya ng Lady Boss, kinuha ang kanyang world map, tinapik ito, at inihagis kay Yang Kai, sinabing. Tingnan mo mismo. Ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang divine sense dito at hindi maiwasang matigilan. Ano ang kahulugan ng malaking teritoryong ito? Nalaman niya na ang malaking teritoryo na minarkahan ng Lady Boss ay iba sa iba pang malalaking teritoryo, dahil ito ay ganap na walang laman. Sa iba pang malalaking teritoryo, malinaw niyang nakikita kung aling mga puwersa at universe worlds ang umiiral, ngunit ang malalaking teritoryong ito ay ganap na walang laman. Masayang sinabi ng Lady Boss. Libu-libong taon na ang nakalilipas, maraming puwersa at universe world sa malalaking teritoryong ito, ngunit ngayon ay nawasak na silang lahat. Sinong gumawa nito? Naramdaman ni Yang Kai na manhid ang kanyang anit. Lahat ng puwersa at universe world sa malalaking teritoryong ito ay nawasak. Anong uri ng marahas na kapangyarihan ito? Scorching Sun, Glowing Moon. Malumanay na sabi ng Lady Boss. Natigilan si Yang Kai, pagkatapos ay humigop siya ng malamig na hangin at sinabi sa nanginginig na boses. Ang 2 divine beast na ito, mayroon ba talaga sila?
Ayon sa alamat, sa pinakasinaunang panahon, sa simula ng mundo, mayroong dalawang uri ng Chaos Chi na nag-evolve sa Yin at Yang, na nagiging Scorching Sun at Glowing Moon. Ito ang pinakamatandang Divine Spirit sa mundo. Ang dalawang Divine Beast na ito ay nag-evolve sa 4 Divine Beasts, na nagbunga ng Dragon at Phoenix Divine Spirits. Masasabing ang Scorching Sun at Glowing Moon ang pinagmumulan ng lahat ng Divine Spirits, ang mga karaniwang ninuno ng lahat ng Divine Spirit. Nakakuha si Yang Kai ng Divine Spirit Chart dati, na naglista ng lahat ng kilalang Divine Spirits ng 3,000 mundo. Bagamat inuuna ng Divine Spirit Chart ang Dragon at Phoenix Divine Spirits, ipinakilala sa pambungad na pahina ang Scorching Sun at Glowing Moon, ngunit ang may akda ng Divine Spirit Chart ay naniniwala na ang dalawang Divine Beast na ito ay wala na sa mundong ito. Sinong mag-aakala na malalaman niya ang tungkol sa dalawang nakakatakot na pag-iral mula sa Lady Boss ngayon? Ito ay mga Divine Beasts sa itaas ng Dragon at Phoenix Divine Beasts. Sila ang simbolo ng hindi magagapi. Kung mayroong anumang nilalang sa mundong ito na maaaring makipaglaban sa Giant Divine Spirit Clan, kung gayon ang Scorching Sun at Glowing Moon ay tiyak na isa sa kanila. Masasabing mas malakas sila kaysa sa Giant Divine Spirit Clan. Martial Peak, Kabanata 4211. Kailangan kong hamanin ka. Si Zuo Zhao at Yu Ying ay likas na magkaaway, tulad ng apoy at tubig. Sila ay nakikipaglaban sa hindi mabilang na taon, at ang malalaking teritoryong iyon ay nawasak ng mga shockwaves ng kanilang labanan. Dahan-daw ang paliwanag ng Lady Boss. Mabagal na sinabi ng Lady Boss. Marami sa mga kapangyarihan at Universe World na orihinal na umiral sa malalaking rehiyong iyon ay nawala lahat. Huminga ng malamig si Yang Kai. Gaano karahas ang isang labanan upang sirain ang napakaraming malalaking teritoryo? Gayunpaman, ang dalawang Ancient Divine Spirit ay may kakayahan na gawin ito. Kumaibot ang kanyang bibig, nagtanong si Yang Kai. Lady Boss, hindi dapat silang dalawa ang tinutukoy ng Yin at Yang forces na sinasabi mo. Tumango ang Lady Boss. Tama, sila ay Yin at Yang forces na nabuo mula sa pinakadalisay na Primal Chaos Force. Napakataas ng grade ng energy na nakapaloob sa kanila, malamang sa peak ng 9 grade. Ganap nilang natutugunan ang iyong mga kinakailangan. Bumulong si Yang Kai. Ayaw ko pang mamatay. Anong klaseng biro ito? Ang mga shockwaves mula sa labanan sa pagitan ng dalawang ito ay maaaring sirain ang ilang malalaking teritoryo. Kung talagang maglakas loob siyang pumunta sa kanyang maliit na Emperor Realm, malamang na siya ay agad na papatayin. Tumawa si Lady Boss. Kahit papaano may kamalayan sa sarili mo. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Ngunit kung pag-uusapan, hindi ako masyadong sigurado kung talagang umiiral sina Zuo Zhao at Yu Ying. Narinig ko lang ito mula sa iba. Gayunpaman, ang malalaking teritoryong iyon ay mga ipinagbabawal na lugar habang buhay. Hindi gaano man kataas ang iyong paglilinang, nasa 7th grade ka man o 8th grade, basta't maglakas loob kang pumasok sa malalaking teritoryong iyon, hindi ka na muling maririnig pa. Nanginginig ang puso ni Yang Kai habang kabisado niya ang mga lokasyon ng malalaking teritoryong iyon. Lihim siyang nagpasya na anuman ang mangyari, tiyak na hindi siya papasok sa malalaking teritoryong iyon sa hinaharap. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Yang Kai. Ayaw sumuko. Matagal na nag-isip ang Lady Boss bago sumagot. Maghintay tayo ng kalahating taon. Baka may pagkakataon pagkatapos ng kalahating taon, pero pagkakataon lang. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Anong pagkakataon? Marahang umiling ang Lady Boss. Hindi pa ako surado. Sasabihin ko sa iyo kapag nakumpirma ko na ang balita. Walang kwentang sabihin sa iyo ngayon. Baka may mga hindi inaasahang pangyayari. Dahil wala siyang sinabi, hindi siya mapipilit ni Yang Kai. Kaya lang niyang pigilan ang mga pagdududa sa kanyang puso. Gayunpaman, wala naman siyang gagawin kamakailan, kaya tumango siya at sinabing oo. Sa sandaling ito, isang maislan na sigaw ang nagmula sa labas. Nasaan si Yang Kai? Lumabas ka rito. Nagulat si Yang Kai nang marinig niya ang boses na ito. Malinaw na boses ito ng babae, ngunit pakiramdam niya ay hindi pamilyar ito. Malinaw, ito ay isang tao na hindi niya kilala. Bakit may isang estranghero na hahanapin siya? Pinuno siya nito ng pagdududa. Itinagilid ng Lady Boss ang kanyang ulo at tinukso. Mabahong brat, nasangkot ka ba sa gulo sa isang lugar? Lady Boss, maaari mong kainin ang anumang gusto mo, ngunit hindi mo maaaring sabihin ang anumang gusto mo. Mataimtim na umiling si Yang Kai. Ako ay palaging isang malinis at tapat na tao. Paano ako magkakaroon ng anumang romantikong utang? Talaga, baka sa mukha ng Lady Boss ang kawalan ng paniwala. Pinagmasdan niya ang paligid gamit ang kanyang banal na sentido at nagulat. Paano kaya siya? Sino ta? Tanong ni Yang Kai. Malalaman mo kapag nakita mo sa sarili mo. Ngayong na-provoke mo na siya, problemado ka na.
Ang Lady Boss ay may hitsura ng schadenfreude sa kanyang mukha habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang magagandang mga mata at marahang pinapaypayan ang sarili, kumikilos na parang walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng kanyang ngipin at naitulak lamang niya ang pinto at lumabas. Bago siya makarating sa lobby, narinig niyang sumigaw muli ang babae. Nasaan si Yang Kai? Lumabas ka dito dali. Sa loob ng lobby, marami sa cultivator na umiinom ng alak ay tumitig sa babaeng ito na may matinding interes. Sinaman ng tingin ni Guo Ziyan at ng iba pa ang babaeng ito. Gayunpaman, kahit na ang babaeng ito ay matangkad at ang kanyang cultivation ay nasa Emperor Realm lamang, hindi siya natakot kahit na nakaharap ang isang Heaven Opening Realm cultivator. Bukod dito, naglakas loob siyang sumigaw sa isang lugar tulad ng First Inn, na hindi inilalagay ang sinuman sa kanyang mga mata. Kailangang sabihin na siya ay napakatapang. Mula sa inner hall, lumabas si Yang Kai. Nang makitang lumitaw si Yang Kai, ang magagandang mata ng babaeng ito ay agad na tumitig kay Yang Kai na parang lawin. Ang walang hangganang hangarin sa pakikipaglaban ay lumabas sa kanyang katawan habang patuloy na tumataas ang kanyang aura. Sumasayaw ang maganda niyang itim na buhok ng walang hangin. Higit 10 taon na kitang hinihintay. Sa wakas ay nagpakita ka na. Nagngangalit ang babae, puno ng masalimuot na emosyon ang magagandang mata, na parabang napuno ng mga akusasyon ng dugo at luha. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang sabay-sabay na lumingon kay Yang Kai. Ang mga salita ng babaeng ito ay tila naglalaman ng maraming nakatagong kwento. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Nagpatuloy ang babae. Noon, kakaalis mo lang. Akala mo ba makakatakas ka ng ganon-ganon lang? Sa sandaling ito ay sinabi, maraming tao ang agad na tumingin ng masama kay Yang Kai. Naisip na ng ilang tao na si Yang Kai at ang babaeng ito ay nag-iibigan, para lamang iwanan siya ni Yang Kai sa huli. Tinakpan ni Yuhi ang kanyang mapupulang labi at sinabing, Young Master, ang babaeng ito ay. Hindi ito ang iniisip mo. Medyo natahimik si Yang Kai. Nakatitig sa babae, kumunat ang noo niya at sinabing, bagamat sobrang nahihiya ako, gusto ko pa ring itanong, sino ka ba? Ang mapang-asar na mga tingin ay agad na naging pang-aalipusta. Natigilan din ang babae. Ang kanyang aura na tumaas sa hangganan ay tila idiniin pababa ng bundok at biglang nalanta. Isang malamig na pagpatay na layunin ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Medyo awkward na sinabi ni Yang Kai. Mukhang pamilyar ka. Hindi ko masyadong maalala. Pwede mo ba akong bigyan ng pahiwatig? Naikuyom ng babae ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya ang bawat salita. Azurfield, yuluho siya. Biglang nagkagulo ang bulwagan. May sumigaw. Ano? Siya ang yuluho siya na unang nireranggo sa Azurfield Earth Rankang. Tama, siya talaga si Yuluosha. Nakita ko siyang nakikipaglaban sa ibang tao sa Azurfield noon, ngunit noong mga oras na iyon ay napakalayo ko at masyadong mabilis ang kanyang mga galaw. Hinarap niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng isang ilang galaw, kaya hindi ako tumingin ng mabuti. Narinig ko na isa siya sa mga pinakanamumukuntanging disipulo ng Azurfield. Isa siyang pangunahing disipulo na may mataas na pagkakataong maabot ang 6th grade Heaven Opening Realm, isang hakbang na lang ang layo mula doon. Sino lang ang batang ito? Bakit nalilito siya kay Yuluosha? May nagawa ba talaga siya sa kanya? Ito ay magiging isang magandang palabas. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa hall. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai. Tinuro niya si Yuluosha at sinabing, oh, ikaw pala. Noong nakaraan, siya ay niloko ni P1 sa Azurfield at nakipag-away sa isang tao doon. At, ang laban ng iyon ay kasama nitong si Yuluosha. Si Yang Kai ay wala pa sa 3,000 mundo ng napakatagal at ang kanyang lakas ay malayo sa kung ano ito ngayon. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang tingnan ang lahat ng iba pang cultivator sa kanyang antas. Gayunpaman, ang laban ng iyon ay napagtagumpayan ng may matinding kahirapan. Ang Azurfield ay isa sa 36 na Paradise Heavens at si Yuluosha ay isa sa mga pangunahing disipulo ng Azurfield kaya natural na hindi siya madaling pakitunguhan. Ang Azurfield ay isang industriya ng Azurfield. Halos lahat ng malaking star market ay mayroong Azurfield kung saan ang isang cultivator ay maaaring makisali sa buhay o kamatayan na pakikibaka. Ang isang dahilan ay dahil umasa sila sa pamamaraang ito upang makakuha ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan at ang pangalawang dahilan ay dahil pinahintulutan ng Azurfield ang kanilang mga disipulo na makapasok at magalit sa kanilang sarili. Bawat disipulo ng Azurfield ay kinatay ang kanilang paraan palabas ng Azurfield. Lahat sila ay mabagsik at malupit, pumapatay ng mga tao na parang langaw. Ang Azurfield ay nahahati sa 3 ranggo: langit, lupa, at mortal. Ang mga ranggo na ito ay tumutugma sa Heaven Opening Realm, at Half-Step Heaven Opening Realm.
Noong nakaraan, noong nakipag-away si Yang Kai kay Yu Luosha, ang babaeng ito ay nasa ika-4 na ranggo sa Mortal Decree. Pero ngayon, may nagsabi na siya ang unang nireranggo sa Earth Decree. Mula rito, makikita kung gaano kahusay ang kanyang paglaki nitong mga nakaraang taon. Hindi masyadong binigyang pansin ni Yang Kai ang laban noong araw na iyon, ito ay isang maliit na microcosm ng kanyang mga paghihirap sa buhay at hindi na dapat alalahanin, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahigit 10 taon, darating si Yu Luosha at kumakatok sa kanyang pintuan. Sinabi ba sa iyo ng shopkeeper Pei na bumalik ako? Tanong ni Yang Kai. Hindi katakataka nang makita niya si Pei Buan, naging napakabait niya. Si Pei Buan ang nagdala sa kanya sa Azure Field. Sa mga nakaraang taon na wala pa si Yang Kai sa Star City, malamang na hinanap ni Yu Luosha si Pei Buan para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Yang Kai. Kung hindi sana kumakatok si Yu Luosha sa pintuan ni Yang Kai kaya kaagad pagkatapos niyang bumalik sa Star City. Kaya paano kung ako nga? Malamig na pinandilatan ni Yu Luosha si Yang Kai. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nagtataka ako kung anong junior apprentice ang hinahanap ni Sister Yu. Gusto kitang hamanin. Sigaw ni Yu Luosha. Nang bumagsak ang mga salitang ito, ang cultivator sa lobby ay sumabog sa kaguluhan. Sino si Yu Luosha? Siya ang numero 1 sa Earth ranking sa Azure Field. Masasabing sa buong Star City, hindi siya matatalo sa ilalim ng Heaven Opening Realm. Noon pa man ay iba na ang humahamon sa kanya, ngunit ngayon ay siya na talaga ang nagkukusa na hatiin ang langit at hamanin ang ibang tao. Sino ang lalaking ito na karapat-dapat sa gayong pagtrato mula kay Yu Luosha? Halos mahuhulaan ng lahat na kapag kumalat ang balitang ito, tiyak na sisikat ang pangalan ni Yang Kai sa Star City. Hamanin mo ako, natigilan si Yang Kai. Bakit naman? Sinabi ni Yu Luosha nang walang katotohanan. Natalo ako sa iyo noon, kaya gusto kong makaganti. Dahil lang dito, tama iyan. Pagkasabi nito, biglang binato ni Yu Luosha si Yang Kai ng Jade Sleep. 3 araw mula ngayon, hihintayin kita sa Azure Field sa tanghali. Malamig niyang tinitigan si Yang Kai bago tumalikod at umalis. Mahigpit na hinawakan ni Yang Kai ang Jade Sleep, ngunit bago pa siya makapagsalita, nawala na si Yu Luosha, hindi na siya binigyan ng pagkakataong tumutol. Anong determinadong babae? Bumantong hininga si Yang Kai at winalis ang Jade Sleep gamit ang kanyang Divine Sense. Oo naman, ito ay isang liham ng hamon. Si Bai Chi, na naglalakad palabas sa gilid na may dalang mga pinggan, ay nagklik sa kanyang dila at inilagay ang mga pinggan sa mesa. Pagkatapos ay kinutya siya. Bata, talagang kaakit-akit ka, talagang pinaghihintay ang babaeng ito ng higit sa 10 taon. Huwag kang magsalita ng sarkastikong pananalita. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga labi at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa labas, ngumuso. Shopkeeper Pei, nandito ka na. Pumasok ka na lang, para saan ka pa lumilihis? Sa labas ng pinto, makahulugang ngumisi si Pei Buwan habang inilabas niya ang kanyang ulo. Dahil inilantad ni Yang Kai, tila hindi siya nahiya habang humakbang papunta sa mesa at umupo bago sinabing. Dapat kong batiin si Little Brother Yang. Anong dapat I congratulate? Pinandilatan siya ni Yang Kai. Mahigpit na sinabi ni Pei Buwan. Kayang makipaglaban kay Yu Luosha, at siya ang nagkusa na hamanin ka, manalo ka man o matalo, ang pangalan ni Brother Yang ay malapit ng kumalat sa buong Star City. Ito ay isang masayang okasyon, kung gayon ano. Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Kung gayon, hindi ba ako dapat magpasalamat sa Shopkeeper Pei? Mapait ang ekspresyon ni Pei Buwan. Brother Yang, huwag mo akong sisihin, napilitan akong gawin ito, wala talaga akong pagpipilian. Habang nagsasalita siya, gusto niyang tumulo ang mapait na luha. Bigla kang nawala ng walang bakas sa taong iyon, ngunit hindi mo alam kung gaano nakakainis si Yu Luosha. Marshall Peak, Kabanata 4212. Pagtanggap sa hamon. Ang mga labanan sa Azure Field ay lubhang mapanganib. Araw-araw ay may isang cultivator na mamamatay. Para kay Yu Luosha na gumawa ng napakagandang pangalan para sa kanyang sarili at maging una sa Earth Proclamation, natural na hindi siya isang taong dapat pagtripan. Hindi siya isang taong hindi kayang matalo, at hindi rin siya isang taong hindi kailanman natalo. Sa kabaligtaran, sa simula pa lang, si Yu Luosha ay hindi isang pangunahing disipulo ng Azure Heaven, ngunit isang napakaordinaryong disipulo. Noong una siyang pumasok sa Azure Field, mas marami siyang natalo kaysa sa napanalunan niya. Ilang beses pa nga siyang binugbog hanggang sa mamatay, halos mamatay na. Gayunpaman, ang babaeng ito ay may espesyal na katangian. Kahit saan siya mahulog, tatayo siya. Kahit sinong makatalo sa kanya, hahamunin niya sila pabalik. Kung hindi sapat ang unang pagkakataon, hahamunin niya sila sa pangalawang pagkakataon. Kung hindi sapat ang pangalawang pagkakataon, hahamunin niya sila sa ikatlong pagkakataon.
Siya ay nagtiyaga at naging matyaga sa sukdulan. Sa mga taong ito sa Azure Field, sunod-sunod na natalo niya ang malakas na kalaban. Ang kanyang sariling paglilinang ay patuloy ding tumaas. Mula sa pinakaordinaryong disipulo ng Azure Heaven hanggang sa isang pangunahing disipulo, nakapag-condense pa siya ng lakas sa 6th grade. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pag-abot sa 6th grade Heaven Opening Realm. Sa loob ng napakaraming taon, natalo niya ang lahat ng minsang natalo sa kanya, tinatapakan ang lahat ng minsang itinuturing ang kanilang sarili na hindi magagapi sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pamamagitan ng madugong mga labanang ito, naging malakas at malusog siya. Mula sa ika-4 na ranggo sa Mortal Proclamation, lumaban siya sa unang pwesto. Pagkatapos, umakyat siya sa Earth Proclamation, pinatay ang kanyang daan patungo sa pinakamataas na trono. Mayroon lamang isang pagbubukod, si Yang Kai iyon. Noong nakaraan, nakipag-away siya kay Yang Kai sa Azure Field ngunit sa kasamaang palad ay natalo. Pagkatapos niyang magtanim ng pait sa loob ng mahabang panahon at gustong hamanin muli si Yang Kai, nasaan si Yang Kai sa Star City. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay sinipsip na sa Great Cosmological Boundary. Dahil hindi niya mahanap si Yang Kai, si Peibuan lang ang hahanapin niya. Ngunit, paano malalaman ni Peibuan kung nasaan si Yang Kai? Ilang beses na niyang tinanong ang Lady Boss, ngunit kahit siya ay hindi alam kung nasaan si Yang Kai. Siya ay isang babaeng may matatag at determinadong personalidad, isang hindi babalik hanggat hindi sila nabubunggo sa isang pader. Hindi siya madaling sumuko, sa lobby, si Peibuan ay naluluha. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata at sinabing, "Brother Yang, maawa ka at iligtas mo ang iyong brother. Malapit na akong mainas sa babaeng iyon. Halos 3 araw niya akong hinahanap. Mahigit 10 taon, hindi siya tumigil. Naiisip mo ba kung anong uri ng buhay ang nararanasan ko nitong mga taon?" Mayroong ilang beses na si Peibuan ay nagpapalipas ng gabi sa Spring Flower Snow Night Pavilion at talagang sinipal ni Yuluocha ang pinto. Ang malungkot na karanasan ng higit sa 10 taon ay sadyang hindi nararapat na banggitin sa mga tagalabas. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinagtaksilan? Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai. Ngumiti si Peibuan at sinabi, "Paano ito masasabing pagtataksil? Little brother Yang, kung babalik ka sa Star City, kahit hindi ko sabihin, malalaman ng batang iyon." Ipinapalon ko lang sa kanya ng maaga. Naging solemn na ang ekspresyon niya habang seryosong sinabi, "Pumunta ka at laban. Hanggat kaya mong tuparin ang kahilingan ng babaeng iyon, hindi mahalaga kung manalo ka o matalo." Hindi interesado, casual na dinurog ni Yang Kai ang jade slip sa kanyang kamay. Bagamat isa lamang siyang Emperor Realm Master at nakakondensed lamang siya ng 4 na uri ng lakas, sa mahigpit na pagsasalita, wala pa siyang kalahating hakbang sa Heaven Opening Realm at wala man lang mga kwalifikasyon para makapasok sa Earth ranking ng Azure Field, siya talagang walang kahit katiting na interes o kalooban na makipaglaban sa isang tao mula sa Emperor Realm. Maraming Heaven Opening Realm Cultivator ang namatay sa kanyang mga kamay, kaya paanong ang isang Emperor Realm Master lang ang magiging kalaban niya, gaano man kahusay ang kanyang kakayahan. Taranta na sabi ni Peibuan, "Little brother, ano ang ginagawa mo? Hindi mo tatanggapin ang hamon, di ba?" Nagulat na sabi ni Yang Kai. "Pumayag ba ako na tanggapin ang hamon?" Nag-iwan ng liham ng hamon si Yuluocha at umalis, buong-buong nagsasalita sa sarili. Hindi pumayag si Yang Kai. Makalipas ang 3 araw, depende sa sarili niya kung pupunta siya o hindi. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Peibuan. "Huwag kang ganyan, little brother Yang. Kung hindi mo tatanggapin ang hamon, tiyak na hindi ito bibitawan ng babaeng iyon. Ayaw mong masundan ka saan ka man magpunta, nakatingin sa iyo ng mapag-imbot, tama ba?" Sinabi ni Yang Kai. Magiging ganoon ba siya? Seryosong tumango si Peibuan. Sa pagkakakilala ko sa kanya, tiyak na magiging ganoon siya. Ang dating numero 1 sa human list ay sinundan niya ng mahigit kalahating taon. Sa huli, hindi siya nakatiis at nakayanan, pumayag ka lang na makipag-away sa kanya. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Kung ang Yuluocha na iyon ay talagang napakahirap pakitunguhan, ito ay magiging mahirap. Bagamat hindi malaking bagay ang sundan ng isang tao, at wala siyang anumang sikreto na hindi niya may palom sa iba, medyo hindi pa rin ito komportable. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Yang Kai. "Kung ganoon, pupunta ako at makikilala ko siya sa loob ng 3 araw." Tuwang-tuwa si Peibuan. Matuwid si little brother Yang. Pagkatapos, sa 3 araw, hihintayin kita sa Azure Field. Pagkaalis ni Peibuan, sinabi ni Yuhi, "Young Master, tutuperin mo ba talaga ang 3 araw na kasunduan?" Sinabi ni Yang Kai. Sinabi din ng shopkeeper na si Pei na si Yuluocha ay isang taong matyaga. Kung tatanggihan ko siya sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin niya ito ng paulit-ulit.
Sa halip na gusot siya, mas mabuting putulin ang kalokohan na ito. Kung gayon dapat mag-ingat si Yang Master. Tinakpan ni Yuhi ang bibig niya at ngumiti. Natigilan si Yang Kai. Ano ang dapat kong ingatan? Ano ang kinatatakutan mong gawin niya sa akin? Sinabi ni Yuhi. Natatakot ako na hindi sinasadyang mapatay siya ni Yang Master. Bagamat ang buhay at kamatayan sa Azure Field ay sariling responsibilidad, at kahit na may mamatay sa labanan, hindi sila makakapaghiganti. Ngunit ang Yuluocha na iyon ay pagkatapos ng lahat ng isang ang pangunahing disipulo ng Azure Field. Kung siya ay talagang papatayin mo, natatakot ako na magkakaroon ng maraming gulo. Sinabi ni Yang Kai, hindi sa ganoong lawak, lagi akong nagpoprotekta sa mas patas na kasarian. Lumingon siya para tingnan silang Qingshan at ang iba pa. Maaaring kailanganin nating manatili dito ng ilang sandali. Kung wala kayong gagawin, maaari kayong pumunta sa Azure Field para sanayin ang inyong mga sarili. Life and death battle ang palaging pinakamagandang sustansya para sa paglago. Walang silbi ang pagkakaroon ng ganoong kalaking lakas ngunit hindi marunong lumaban. Silang Qingshan at ang iba pa ay nagmamadaling sumang-ayon. Marami sa kanila ang nagpakita ng pananabik na mga ekspresyon. Matapos sundan si Yang Kai sa loob ng mahigit 10 taon, ang bawat isa sa kanila ay lumaki ng husto, lalo na silang Qingshan. Noon, siya ay isang maliit na emperor na kakatapos lang ng kanyang dawsil. Ngunit ngayon, na-condense na niya ang ilang uri ng 5th grade resources, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Gayunpaman, sa Great Cosmological Realm, napakakaunting pagkakataon na makipaglaban sa iba. Ito ay dahil sa Great Cosmological Realm, kayang takpan ni Yang Kai ang langit gamit ang isang kamay. Walang lugar para ipakita nila ang kanilang lakas. Dapat sabihin na ang Azure Field ay isang magandang lugar para sa kanila upang magsanay. Pagkatapos kumain at uminom, nag-check-in ang lahat sa isang kwarto para magpahinga. Ang ikinagalit ni Yang Kai ay ang aktwal na pagkalkula ng accountant sa kanya, sinisingil siya ng 300 heaven opening pills sa isang gabi para sa bawat kwarto. Si Yang Kai ay mayaman na ngayon, kaya paano siya mag-aalaga sa ganoong kaliit na halaga? Nag-check-in siya sa 10 kwarto ng sabay-sabay. Ang balita ng numero 1 sa listahan ng Earth ng Azure Field na humahamon kay Yang Kai ay kumalat na parang apoy at hindi nagtagal ay kumalat sa buong Star City, na nagdulot ng kaguluhan. Si Yuluocha ay sikat na ngayon at natural na nakakaakit ng atensyon ng maraming tao. Siya ang kinatawan ng pinakamalakas sa ilalim ng Heaven Opening Realm. Ang labanang ito ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao bago pa man ito nagsimula. Maraming tao ang nagtatanong tungkol sa pinagmulan ni Yang Kai at nagulat nang malaman na natalo niya si Yuluocha mahigit 10 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ang record ng labanan ni Yuluocha ay nagkaroon ng maraming pagkatalo, kaya kahit na nagulat sila, walang masyadong optimistiko kay Yang Kai. Kung tutusin, kitang-kita ng lahat ang paglaki ni Yuluocha sa nakalipas na 10 taon. Masasabing nag-improve siya ng mabilis. Ang mga nagawang talunin siya noon ay maaari lamang tumingin sa kanya ngayon. Ang Yang Kai na iyon ay hindi masyadong malayo. Mahigit 10 taon na raw siyang nawala at kamakailan lang ay muling nagpakita. Gayunpaman, kahit anong uri ng maswerteng pagkakataon ang naranasan niya nitong nakalipas na 10 taon, imposible para sa kanya na maging kapareha ni Yuluocha. Pagdating ng panahon, masasaktan lang siya. Ang Azure Field ay isa sa pinakamalaking mapagkukunan ng Azure Field. Kaya, walang sino man ang nagtipid ng walang pagsisikap sa paglikha ng hype para sa labanang ito. Nag-set up na sila ng napakataas na linya ng pagtaya, na umaakit sa hindi mabilang na cultivator na tuwang-tuwang ilagay ang kanilang mga taya. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Ang Azure Field ay umuugong sa aktibidad. Hindi mabilang na cultivator ang dumagsa, lahat para lang masilip ang eleganteng kilos ni Yuluocha. Mula nang makuha ni Yuluocha ang numero 1 posisyon sa Earth Proclamation 3 taon na ang nakararaan, bihira na siyang lumaban. Ito ay dahil sa ilalim ng Heaven Opening Realm, walang sino man ang maaaring tumagal ng higit sa 10 minuto laban sa kanya. Wala ring hindi nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa kanila at nang ahas na hamanin siya. Ngayon, sa wakas ay lalaban na siya. Ito ay natural na umakit sa hindi mabilang na mga tao na sumugod na parang isang kawan ng mga itik. Sa labas ng Azure Field, pumasok si Yang Kai kasama si Yuhi. Si Pei Buwan, na matagal nang naghihintay dito, ay humakbang pasulong at malugod na binati sila, habang tumatawa ng buong puso habang sinasabi. Brother Yang, dumating ka na sa wakas. Ngayon lang siya tuluyang nakapagpahinga. Bago niya makita si Yang Kai, natakot siya na hindi dumating si Yang Kai. Kung ganoon nga ang kaso, hindi lang masasayang ang mga pagsisikap ng Azure Field nitong mga nakaraang araw, kundi magdudulot din ito sa kanya ng sakit ng ulo. Tumanggo si Yang Kai sa kanya, binati siya. Siya ba yung Yang Kai? Dapat siya.
Hindi siya masyadong maganda. Tignan mo yung dalawang followers sa likod niya. Para siyang playboy na young master. Gaano kaya kalakas ang taong ganyan? Biglang nagkaroon ng usapan. Laming-galing si Yang Kai sa paligid at nakita niya na ang magkabilang gilid ng kalye ay may linya ng cultivator. Lahat sila ay may curious na mga mukha. Ang mga taong ito ay bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Sinabi ni Peibuan, ang mga taong ito ay mga tagahanga ni Yuluocha. Hindi mo sila kailangang pansinin. Hindi nakaimik si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na magiging sikat si Yuluocha sa Star City. Gayunpaman, hindi ito kakaiba kapag naisip niya ito. Maganda ang pangangatawan ng babaeng iyon. Sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya? Pinakamahalaga, ang kanyang espiritu ng pagpupursige sa paghahangad ng tagumpay ay umalingaw-ngaw sa maraming mababang antas ng martial artist. Natural na ginawa nitong igalang siya ng mga tao. Yung brat na may apelyidong Yang, kailangan mong magtiis ng ilang galaw pa mula kay senior sister Yu. Huwag kang masyadong magpapatalo. May biglang sumigaw kaya nagtawanan ang mga tao sa paligid. Lalaki ka naman kung tutuusin. Kailangan mong magtiis kahit 10 hinga. Huwag mo kaming ipahiya mga lalaki. Kung ayaw mong mamatay, aminin mo na lang ang pagkatalo mo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Ha 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 ha. Sabay sigaw ng nakapaligid na cultivator. Parang nagyaya sila kay Yang Kai, ngunit puno ng panunuya ang kanilang tono. Halatang hindi mataas ang tingin nila sa kanya. Nanlilisik ang malamig na mga mata ni Yuhi tumangay sa kabuuan. Ang aura ng isang 6th grade heaven opening realm ay biglang napuno ng hangin. Sa isang iglap, tumigil ang ingay. Maging ang langit at lupa ay tila nagyelo. Sa labas ng Azure Arena, napakatahimik na may naririnig na pin drop. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Peibuan. Mabilis niyang sinabi, "Lady, mangyaring huminahon." Ngumiti din si Yang Kai at sinabing, "Hindi na kailangang ibaba ang iyong sarili sa kanilang antas." Ngumuso si Yuhi at binawi ang kanyang aura.